Hello mga boss. Gagawin natin ngayon, ayan, isang flat TV na ang brand kung titignan nyo, ayan, Insignia. So ang issue nito ang TV na to, ayaw daw mag power on. Ngayon, tatry ko na muna para makita nyo ang problema bago natin buksan tong TV. Ayan, saksak ko lang. Ngayon, kung papansinin nyo mga boss, itong indicator nitong TV, ayan, kung papansinin nyo, blinking, yung kanyang indicator. Ayan. At kung papansinin nyo din, yung pagka-blinking nitong kanyang indicator, mabilis yung kanyang blinking, parang strobe light. Ayan. Ayan mga boss, so ganyan lang. Kahit na i-power on pa natin sa remote tong TV na to, bale meron tong remote. Ayan. So ayaw pa rin, ganyan pa rin. Ngayon, yan bale yung ayusin natin dito sa TV na to. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Yun mga boss, so buksan ko lang. Bale, base sa pag-test natin, pag-try natin dito sa TV kanina, so nakita natin yung kanyang indicator blinking, mabilis yung kanyang pag-blinking. Panigurado mga boss sa power supply ang problema nito. So tignan natin, buksan ko lang. So ayan, bale natanggal ko na yung cover nitong TV. So pagtanggal ko pa lang dito sa cover nitong TV, nakita ko na kagad yung problema nito, kung bakit blinking at ayaw mag power on. So ipapakita ko sa inyo mga boss. Kung titignan nyo tong mga capacitor na yan, oh, 4 na pirasong bloated na lumobong capacitor. Ayan. So 101% panigurado yan ang problema nitong TV kung bakit ayaw mag power on. Pati na rin tong kanyang mother capacitor. Ayan, kung papansinin nyo, bloated na rin. Bale 5 piraso yung nakikita natin capacitor na bloated dito. Ngayon mga boss, bale ito naman yung kanyang mainboard. So malinis pa naman tong TV na to, hindi pa ganun karumi. Ayan. So nang gagawin natin dito, dahil bloated yung mga capacitor na yan, bale babaklasin natin yan. Ganun din tong kanyang main filter capacitor. Ayan, kung papansinin nyo, bloated na rin yung main filter capacitor. So baklasin ko lang mga boss, tanggalin ko na muna tong kanyang power supply board para yun na nga, matanggal natin tong mga capacitor. So ayan, bale tapos ko nang matanggal yung mga capacitor na bloated. Ayan, bale yung value nitong mga capacitor na to, dalawang 470 UF by 25 volts at dalawang 680 UF by 25 volts. Ayan, bale 4 yan. So pinoward ko na yung video natin sa pagtanggal dito sa mga capacitor para yun na nga, hindi na lang mabatong ating video. Bale ito yung dalawang 680 UF by 25 volts. Ngayon, after natin matanggal yung 4 na capacitor na yan, so sunod naman natatanggalin natin yung main filter capacitor. Ayan. So bago natin tanggalin yan, i-check na muna natin, baka meron pa rin pondo na supply yan, lalo na sinaksak natin tong TV kanina. So sa mga beginners dyan, double check nyo muna yung main filter capacitor bago kayo magtanggal. So check lang natin, ayan, naka DC volts tayo. Tignan lang natin kung wala na bang pondo itong capacitor. Yun mga boss, so 0 volts, wala naman pondo yung kanyang main filter capacitor ngayon, pwede na natin baklasin yan. So i-forward ko na rin yung pagtanggal dito sa main filter capacitor na yan para yun na nga, madali na tong ating video. Kung titignan nyo, ayan, meron na rin palang tama sa ibaba itong capacitor, tapos sa itaas naman bloated. Ngayon, ang value naman itong capacitor, ayan, 100 UF by 400 volts.
So after natin matanggal yung mga capacitor na bloated, so linisin ko lang tong board, ayan, para bago tayo magpalit ng mga capacitor, di tayo mahirapan sa paglagay. Ayan mga boss, ngayon bale maglalagay na tayo ng mga capacitor. Bale ito yung mga tinanggal natin na capacitor kanina. Ngayon ito naman yung lalagay natin, ayan. So yung ilalagay natin ng mga capacitor, baklas lang yan, galing lang sa ibang board. Ngayon same value lang naman yung papalit natin, ayan, 100 UF by 400 volts. Bale ito naman yung lalagay natin, ayan, 400 volts by 100 UF. Ngayon dito naman sa 680 UF by 25 volts. Ayan, yan bale yung bloated. So ito naman yung ilalagay natin or ipapalit natin, 680 by 35 volts. So tumaas lang yung voltage 35 volts pero yung value 680 same lang. So yung 680, ayan, dalawa yan. Yan bale yung ilalagay natin ngayon. Ngayon pagdating naman sa 470 UF by 25 volts, ayan. Bale yan dalawa na yan yung tinanggal din natin sa main board, sa power supply. Bale ang ipapalit na lang natin dyan sa dalawa na yan na 470 dahil wala akong available na ganito. So ito na lang yung lalagay natin, 35 volts by 1000 UF. So po pwede naman yan mga boss, nakaparallel lang din naman yung connection nitong dalawang capacitor na yan. Kaya po pwede natin palitan na 1000 UF by 25 volts. So ayan mga boss, bale tapos ko nang mailagay yung mga capacitor, bale kinat ko na yung video sa paglagay. So ito yung mga nilagay natin, ayan. Dalawang 680, tapos dito sa dalawang 470 UF na yan, dahil wala tayong available, nilagay ko na lang 1000 UF, ayan. So isa na lang bale nilagay natin. Ngayon, dito naman sa main filter capacitor, bale ito yan, 100 UF by 400 volts. Ngayon mga boss, itatry na natin to. So i-fix ko lang yung power supply. Ayan mga boss, so try na natin. Ayan, saksak ko lang. Tingnan natin kung blinking pa rin tong kanyang indicator. Papansinin nyo mga boss, ayan, stable na yung kanyang indicator, hindi na blinking. Ngayon, try natin i-power on. Tingnan natin kung magpa-power on ba tong TV. Ayun. Papansinin nyo mga boss, ayan, nag-on na tong TV, so ibig sabihin, okay na to. So wala lang signal, kaya ganyan lang. Ngayon, once na nilagyan natin ng signal yan, magkakaroon na ng display yan. Ayan mga boss, so ito yung mga capacitor na pinalitan natin na naging problema dito sa TV na to kung bakit tayo mag-power on. Ngayon mga boss, dahil okay na to, bali sasara ko na lang to. Sa mga hindi pa pala na-subscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli mga boss, maraming salamat.